Heto na, mabubunyag na lahat, bumaliktad, umami na, magugulat ka dito, nabulabog ang HS speaker na huli. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Pinas Balita TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas Balita TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ito ang nakakagulat. Ayun, Viral ito. na trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang goodbye impeachment na nga ba para kay Vice President Sara dahil 6 lamang sa lahat ng kongresista ang nag-endorse ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Isa lamang di umano ibig sabihin nito, kinukonsidera pa rin nila na talagang makapangyarihan si Vice President Sara Duterte at talagang napakalakas pa rin ng mga Duterte dahil Oh, mantakin mo nga eh. 6 lang sila talaga na matatag na gustong ma-impeach si VP Sara. Wala nang sumusunod sa kanila ngayon. Oh, kasi alam niyo kung bakit. Gaya nga ng sinabi ko noon, yung mga kumakalaban sa mga Duterte ngayon ay biglang natahimik. Puwera dun sa 6 na yun. So, syempre, bakit tumahimik? Alam naman natin na magkakaroon ng eleksyon sa 2025. Ganon nila kamahal ang kanilang mga posisyon at hindi nila ipagpapalit yun sa pagpapatanggal kay VP Sara. Kasi alam niyo kung bakit. Dito lumalabas. Dito natin nakikita. No? Dito natin nakikita na ang isang Sara Duterte ay wala talagang kasalanan. At ang mga ibinibintang nila ay kwentong hawsyaw lamang. Kasi alam nyo, kung totoo lahat ng ibinibintang nyo kay VP Sara, alam nyo kahit mag-e-eleksyon, lalaban pa rin kayo. Ipaglalaban nyo pa rin kung ano yung sinimulan nyo. Pero hindi eh. Nakikita nyo, nakaapekto yan. Yang ginagawa nyong yan is nakaapekto sa inyong mga political career. Nasira. Diba? Ngayon, siguro kinukumpo ninyo para kung sakasakali ay maniwala uli sa inyo yung mga tao para iboto kayo. Eh hari nawa, sana nga ay magtiwala ulit sila sa inyo. para matakot ang karamihan sa lawmakers na ipagpatuloy at isulong pa ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification Pinas bell Balita para TV. mas maging update ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, hindi lamang di mo majority pero mahigit sa 200% members ng House of Representatives ang maingat patungkol sa pag-endorse ng impeachment complaint dahil lahat sila ay tumatakbong muli sa darating na 2025 midterm election at alam nila na ang pagsuporta nila o pag-endorse sa impeachment complaint ay short ticket para sa kanilang pagkatalo sa darating na 2025 midterm election. Pero mga katunay dapat talaga to is magsilbing isang babala. Alam niyo kung bakit? Sa tingin nyo, yung sinasabi, tinatanong ko nga noon. Kapag yang mga nag-atrasan ngayon, kapag yan ba ay nanalo na sa eleksyon, no? Sa tingin nyo ba ay ititigil nila yung impeachment kay VP Sara? Ako nararamdaman ko hindi eh. Kasi parang buwelo lang yan eh. 'Di ba? Siyempre, magpapalamig muna ako. Bayaan na muna natin sila. Bayaan na muna natin na mamayagpag si VP Sara. 'Di ba? Hayaan natin. Huwag muna nating gambalain. Kasi kumakandidato pa ako, hindi pa pwedeng masira ang pangalan ko. Para mga ganun, 'di ba? So kapag nanalo na, baka mamaya ganun ang mangyari. Nagiging advance na ang utak natin. Kasi hindi pa rin ako nagre-rely doon sa pagtigil nila, yung hindi nila pagpirma, hindi nila iniwan nila yung 6 na natitirang nagsusulong ng impeachment. Hindi ako nagre-rely doon. Kasi baka mamaya, syempre, kaya lang huminto dahil mag-e-eleksyon.
'Di ba? Maniniwala ako kung talagang nasa pwesto sila tapos hindi sila yung nagsusulong ng impeachment kay VP Sara. Kaso nga lang talaga, 'di ba? Pukpok sila ng pukpok para sa impeachment ni VP Sara. Tapos nito lang silang tumigil nung 2025 na 'to. 'Di ba? Pinakiramdaman nila yung agos. Lalong-lalo na nakita nila yung Iglesia ni Cristo is napakadami, no? Napakadami. Lalo silang natakot. Lalo silang kinabahan. Lalong nakita yung katibayan. Baka akala nila siguro nung una, Iglesia ni Cristo, hindi masyado, baka hindi matuloy yan, baka ganto. Nagulat sila na tuloy. Tapos nagulat sila ang dami-daming taong tumating. 'Di ba? Yun pa lang is nakaka-alarma na. Ang naidemo nito ay hindi dapat tawaging solon or mga solon ang mga kasalukuyang mambabatas dahil wala silang taglay na karunungan, talino at integridad tulad ng mga marunong sa mababatas mula sa mga sinaunang atin. Tiyak na magdaramdam di mo na si Solon sa kanyang libingan kung ikukumpara ang ating mga mambabatas ngayon sa kanya, at dahil nga sa naging balitang ito ay talaga namang masasabi nating hindi makakaila na talagang kapangyarihan ng mga Duterte dahil ang iba kasing mga congressman ayaw sumali sa impeachment ni Vice President Sara Duterte dahil sa takot na mawalan sila ng boto sa Mindanao or saan mang lugar sa buong Pilipinas. Huwag na natin sabihin na Mindanao lang. 'Di ba? Buong Pilipinas na. Kasi alam naman natin, no, kung ano yung magandang nagawa ng mga Duterte ni Tatay Digong dito sa Pilipinas nung siya'y presidente. Pinatunayan niya yun. Pinatunayan niya sa ating lahat. At isa pa, pinatunayan ng mga Duterte ang pamumuno nila sa Davao. Naging maayos ang Davao, malinis, di ba? Walang problema. Kung may problema man, hindi ganun katindi na gaya sa iba. Di ba? Kumbaga may resibo na yung mga Duterte. May pinatunayan na sila eh. Kaya napakahirap nilang tibagin. Sa dami ng pagtitripan nyo, bakit mga Duterte pa ang napili nyong bunutin? Di ba? Ang dami nyong pagtitripan. Dahil ba gusto nyong subukan kung mapapabagsak nyo ang isa sa mga Duterte? Halimbawa si VP Sara? Kung mapapabagsak nyo, mapapabagsak natin yan. Kailangan pigilan natin yan, mapipigilan natin yan. Masisira natin sa mga tao yan. Kaso hindi ganun ang lumabas sa hula. Yung mga taong sumira sa mga Duterte, sila ang mga nasira ngayon. Diba? Nag-bounce back sa inyo yung mga pinaggagawa ninyo. Kasi kapag ikaw ay may hindi magandang motibong ginagawa, babalik ang karma sa iyo, boy. Kaya yung sinasabi, huwag kayong maniwala sa karma, totoo ang karma. Diba? Karma lang yan. Kita nyo si VP Sara. Good karma ang tumatama sa kanya. Doon sa mga tumitira sa kanya, puro bad karma. Ng katotohanan, pero sa kabilang dako naman ay marami din sa ating mga kababayan nagsasabi na kaya naman daw hindi pa ini-endorse ng mga kongresista ang impeachment ni Vice President Sara kasi election time pa at maaring ipagpaliban muna nila at pagkatapos ng 2025 midterm election ay doon pa lang nila i-endorse ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayun yung sinasabi ko. Baka pagkatapos ng eleksyon, biglang doon na nila isulong yung impeachment kay VP Sara. 'Di ba mga katunay? Hindi talaga mawawala sa pag-iisip natin 'yan. Kongresista na talagang mailalatag sa publiko ang mga pangalan mga i-endorse na impeachment case laban kay Vice President Sara, at kapag nangyari na ito ay tiyak na hindi na sila muli pang iboboto ng marami sa ating mga kababayan, at kapag nawala ng boto ang mga boboto upang ma-impeach si Vice President Sara ay imagine hindi lang boto ang mga Duterte ang mawawala sa kanila kundi ang boto ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Mapapansin na kahit ang mga buhayang kongresista ay takot i-endorse ang impeachment case si Vice President Sara Duterte, at maaring ang 6 lang na ito ang nag-endorse ay yung mga miyembro ng makakaliwang grupo. Kaya talaga parang wala ng plano sa gobyerno talaga yan. Parang yung 6 na yan, parang wala na yan.
No, pamanggulo na lang yung mga yan. Kumbaga hindi na sa kanila importante kahit na matalo sila sa eleksyon o bumalik sila sa kanilang mga posisyon. Basta ang importante si VP Sara ay hindi makaupo bilang presidente. Yun lang ang importante sa kanila. Ang importante sa kanila, syempre 'di ba, alam nilang galit sa mga katulad nila si VP Sara. Ang mga Duterte. Kaya yun ang iniiwasan nila kapag naging presidente si VP Sara. Nga lumabas sa balitang ito ay umani agad ng samot-sari comment at reaction mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kanilang hininga at komento sa mundo ng social media. The netizens posted, Okay. sobra na tama na, palitan na, worse never again, yes. never sana uupo na si Vice President Sara para maayos na ang lahat. Oh. Vice President Sara, you got out votes Luzon, Visayas, Mindanao. We trust you 100%. Nako kapag tumakbong presidente to si VP Sara ay sigurado 199% sigurado landslide. 'Di ba? Kahit sabihin mo kung sino pa yung mga kalaban diyan, kahit sabihin mo si Tulfo pa kalaban yan. Para sa akin kasi no, kapag tumakbo si VP Sara ang presidente, wala ka talagang makikitang pwede niyang makatapat. Yung pwede niyang makalaban bilang presidente. 'Di ba? Talagang lalamunin ng buong buo eh. Kaya yung mga nangangarap na tumakbo sa 2028, kung sakaling tatakbo si VP Sara, wag muna kayong mga has tumakbo kasi masasayang lang ang pagod nyo. Masasayang lang yung pera nyo. Syempre, gagastusin nyo sa eleksyon dahil alam nyo na mangyayari. 'Di ba? Alam nyo na talagang si VP Sara hakot to the blues ang gagawin niyan talaga sa mga boto niya. Talagang mahahakot niya yung buong Pilipinas niyan. Talagang boboto sa kanya yan. Nakikita ko yan. Yung mga tututol sa sinasabi ko, bahala kayo sa buhay niyo, wala akong pakialam sa inyo. Dapat mag-revgov na at ipagliban muna ang eleksyon kasi nakahanda ang dayaan at tulong ng COMELEC. Dadayain lang nila lalo na yung maraming nakurakot na turista at madadamay ang eleksyon. Yun ang pinaka-iiwasan natin dyan. Yun ang pinaka-nakakatakot isipin. 'Di ba? Yung dayaan. Siyempre alam naman natin nasa kanila ang makinarya. Sila ang mga nasa posisyon. 'Di ba? Yun ang hindi maganda ron. 'Di ba? Pero alam nyo kung si VP Sara ay matatalo sa pagiging presidente sa 2028, siguradong napakalaking question nun. Halimbawa si VP Sara tapos biglang si Tambi nanalo. Ay! Wow! Kasi kahit balibalik ta rin nyo ang senaryo, talagang wala kayong makikitang makakatapat ni VP Sara. Yung aabot sa boto niya nung vice president siya, 32 million. Ang hirap abutin nun. Tapos ngayon tatakbo siya ng presidente sa 2028, matatalo siya. Ang hirap nun. Ang hirap isipin na matatalo siya ng kung sino. 'Di ba? Kayo mga katunay, sino yung naiisip nyong pwedeng maging katapat ni VP Sara, yung magiging dikit sila kapag naglaban sa presidential election? Comment nyo lang sa comment box. This is divine intervention where the righteous will be protected and the corrupt wicked will be punished. There will be a widespread protest of a different religious section and media vloggers and millions of Filipinos. Paano kasi pipirma sila walang laman yung kinakaso kay Vice President Sara? Naglabas na ang COA na maayos at malinis na gamit ang confidential funds si Vice President Sara. Kaya nung ikakaso nila, end quote. Ayan na! Ayun. Tinablan na ng... Siyempre, bago natin simulan ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa video na panonoorin natin si Mr. Real Talker. Tuloy natin. Yan, itong si Zaldico! Basahin natin mga Lods. Representative Zaldico thanks House Majority for accepting his decision to step down. Nag-step down si Unano from his post as chairperson of the House Committee on Appropriations. Says his decision was driven by pressing health concerns. Nagkakasakit na. Ay. Ang sabihin nyo, nagkakanda leche-leche na kayo. Ang sabihin nyo, mga
bahag ang buntot nyo at nagkakagulo na ang Pilipinas dahil sa inyo. Nung nakita yung rally ng iglesia, no, kung ano-ano na yung mga nagiging katwiran nila, no? 'Di ba? Iglesia pa lang 'yun, ha? Hindi pa buong sumusuporta sa mga Duterte o buong ano 'yun. 'Di ba? Hindi pa 100% 'yun. 'Di ba? Iglesia pa lang 'yan. Paano pa kaya kapag nagsama-sama na lahat 'yan? Kaya para masalba mo ang pagmumukha mo, Zaldi, ayun na, magsi-step down ka na. At ang irarason mo, health concerns. Grabe. Lahat naman ng politiko kapag nagkakaroon ng problema, puro health concern ang nangyayari. Puro nagkakaproblema sa health. Oh, yun ang nagiging ano nila, yun ang nagiging alibay. Oh, baka mamaya health concern. Baka mamaya totoo naman na may sakit. Oh, sige. Doon na tayo. Sabi, bakit nagkakasakit kayo bigla? Pag budget deliberation, ang sigla-sigla nyo. Pag nagkakahulihan na at nagkakabistuhan na, May bigla sakit na. kayo ngayong may sakit. Nagsalita sa rally si Senator, soon to be Senator, Yes. Marcoleta. Yes. So anong ibig sabihin nito? Panoorin natin. Ang Quadcom ay hindi piskal. Yes. Ang Yes. Quadcom ay hindi korte. Tama? Yes. Oh. Tama yun. Ang Quadcom hindi piskal at hindi korte. Eh kung makapaghusga sila sa mga tao kay VP Sara, akala mo kriminal si VP Sara eh. Akala mo ganun sila kalinis. Akala mo di ba, pagkalilinis ng mga budihi, wala silang ginagawang masama. Parang napaka-perpektong mga tao. Di ba? Agree ang mga tao. Nagkukunwalang na korte. Yung mga chairman ng 4 na komite doon, wala ni isang abogado. Tama. Ay. Pero naalala ko yung isa doon, kamukha ni Attorney Agaton. Abogado karakter. Kasi kung merong police karakter, di ba nakikita natin sa pelikula, lagi sinasabi ni Dick Israel, nagpapanggap siyang police. Police karakter ako. Yun, mga abogado karakter. So sa halip na ang unahin ay yung kapakanan ng mamamayan, Tama. Yes. sa harap at liwanag ng napakaraming nakabantang panganib sa atin, sa Yes. ekonomiya, panglipunan, Yes. pangsiguridad, korupsyon, katiwalian. Oh. Bakit ang inuuna ay usigin ng isang tao Tama. na hindi naman Yes. ipadadaan sa tamang proseso? Tama? Yes. Oh, andyan Inuubos si nila yung oras mo. Marcoleta sa rally at nagsalita pa siya against sa mga House of Representatives. Isa lang ibig sabihin nito. Ayaw talaga nila at ayaw ng INC na ma-impeach si VP Inday Sara. Oo, At 'di ba? Parang kasama na rin dun 'yun. 'Di ba kasi nakikita nilang hindi na tama eh. Hindi na nagiging tama yung mga nagiging desisyon ng mga nakaupo. 'Di ba? Halos parang ang gusto na lang nila is sila ang masusunod. Umiikot na lang sila sa mga kapangyarihan nila. Hindi na nila tinitignan yung mga taong may malasakit sa bayan na kailangan natin ngayon. 'Di ba? Yun yung mga ipinaglalaban natin, yung mga tao na alam natin na mas malaki ang maitutulong sa ating lahat. 'Di ba? Kaya ipinaglalaban din namin si VP Sara. Dahil alam namin ng isang Sara Duterte ay mas malaki rin ang maitutulong sa ating lahat, gaya ng kanyang tatay. 'Di ba? Gusto namin magkaroon ng tamang gobyerno. Gusto namin magkaroon ng tamang leader. Gusto namin makasalba sa hirap na nararamdaman namin ngayon. Wala kaming ibang makita ang ganun kundi si VP Sara lang. Siya yung nakikita namin na maaaring makatulong sa aming lahat. Na pinipigilan nyo naman. 'Di ba? Na pinipigilan nyo, ginagawa nyong kontrabida, gusto nyong maalis sa pwesto, gusto nyong ma-impeach. Para kayo ang makinabang. 'Di ba? Halos hindi nyo na tinitignan ang kapakanan ng taong bayan. Kaya si VP Sara lang ang halos na pinag-iinitan nyo sa araw-araw. 'Di ba? Ngayon nakita nyo ang suporta na ibinibigay ng lahat kay VP Sara at doon kayo ngayon nagugulantang. alam nilang katarantaduhan ang nangyayari ngayon. Kasi mga Liz, natatawa na lang ako sa iba. Oh. Ang rally na daw na yan, sabi ng ibang mga loyalista, ang rally na yan para peace rally. Hindi daw yan para kay VP Inday. Alam nyo, para sa akin mga Lods,
Low-key lang ang INC. Low-key lang. Pero ang Tahimik totoo lang niyan, ang INC. hindi talaga nagugustuhan ng INC ang Yes. nangyayari ngayon sa bansa natin. Oo, ha? syempre, gagawa ba naman ng ganyan ng INC kung trip-trip lang nila yan? Syempre, nakikita na ng INC kung ano yung nangyayari sa bansa natin. Tama si Mr. Real Talker. Nakikita na nila yung problema ng bayan. Nakikita na nila yung problema ng taong bayan. 'Di ba? Hindi naman sila magrarally para gagawa lang ng ganyan, magpapapansin. Hindi ganyan ang Iglesia ni Cristo. 'Di ba? Tahimik na samahan 'yan. 'Di ba? Sila nga yung binubulabog ng mga politiko. Tapos magkakaganyan-ganyan sila. Hindi. Kumbaga, naramdaman na nila kung ano yung nangyayari sa bansa natin. Kaya nagkaroon sila ng ganyang pagkilos. Gusto nilang ipahayag sa lahat, di ba, lalong-lalo na sa government natin, kung ano talaga ang damdamin ng bawat tao. Tanggapin nyo ang katotohanan na magulo ngayon. Maraming korupsyon. Grabe ang nakawan sa gobyerno. Ay, grabe. Kaya kahit sabihin nyo pang hindi naman yan para kay VP Inday Sara or sabihin man ng iba na para yan kay VP Inday Sara, ang point dito, at least nakikita ng INC ang Yes. kabaluktutan, Yes. ang korupsyon, Yes. at nakawan sa bansa natin. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas Balita TV at syempre natunghayan natin ang video na yon na nagmula kay Mr. Real Talker. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.